Okay guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, pag-uusapan muna natin ngayon is paano paghiwalayin ang ilaw at outlet sa isang circuit breaker. Okay, today guys, may hawak ako rito mga circuit breaker. Dito sa circuit breaker natin guys, hawak ko is 20 ampere. Now, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo ngayon kung paano natin i-separate dito yung ilaw tsaka yung ating outlet. Commonly naman pagdating sa ating bahay, yung outlet at ilaw is magkasama na sa isang circuit breaker. Ngayon guys, i-separate natin dito sa circuit breaker na ito. Gagawin natin 2 brancher itong isang circuit breaker. Okay. So last meeting guys, diniscuss ko na sa inyo kung gaano karami yung pwede natin install sa 20 ampere na circuit breaker pagdating sa ating convenience outlet. Sa convenience outlet natin guys, kapag 20 ampere yung ating gagamitin sa ating CO, so yung kanyang pinaka-maximum na outlet na pwede natin install sa kanya is 10 pieces. 10 yung pinaka-max. And then yung ating lighting outlet, yung ating para sa ilaw, ang pinaka-maximum na pwede natin install sa 20 ampere na circuit breaker is 30 yung pinaka-max, 30 to 35 LO yung pwede natin install sa 20 ampere na circuit breaker. Now, itong 20 ampere circuit breaker, so sabi ko nga last meeting, kapag taas ng ating sukat ng ating breaker is ganun din yung taas ng sukat ng ating wire. Ngayon, kapag 20 ampere yung ating breaker is gagamit tayo dyan ng number 12 or 3.5 mm squared. Okay. Now, ang dami ng ilaw na install natin dito guys sa ating 20 ampere na circuit breaker is palagay natin mga 8 pieces. Yan. And then yung ating LO is mag-install tayo ng palagay natin at 20 lights. Yan. Ngayon, ang mangyayari ito, so since na isa lang yung ating circuit breaker, is hindi natin pwedeng install itong itong ating CO tsaka yung ating LO. Kasi ang mangyayari ito is mag-overload na tayo kasi 8 pieces na convenience outlet yung install natin dito at tsaka 20 lights na ilaw yung install natin dito. So, ang mangyayari to guys, so ang gagawin natin is separate natin para magamit natin yung ating circuit breaker na isa laang. Okay. So ngayon guys, magtatanong kayo kung bakit hindi na lang natin itaas yung ating ampere o so gawin na lang ating 30 amperes para kayanin itong ating circuit para sa 8 pieces na convenience outlet tsaka 20 pieces na lights. Kasi once na nagtaas tayo guys ng ampere pagka sa circuit breaker, now yung ating LO, so sabi ko nga is last meeting is pagtaas ng ating ampere, pagtaas ng ating wire. Kung 30 amperes yung gagamitin nating circuit breaker dito sa ating circuit, ang mangyayari to guys, yung sukat ng wire is mababago rin yan. So magiging number 10 or 5.5 mm yung gagamitin ng circuit. Now ngayon guys, ang magiging disadvantage nito is pagdating pa lang sa sukat ng wire natin is meron siyang kamahalan. At isa pa ron is mahirap siyang install. Bakit guys, yung sukat ng wire na number 10 is mahirap na yan ipasok sa ating mga terminal pagdating sa ating mga saksakan at saka sa ating mga switches. Okay, so malinaw tayo doon. Ngayon, so meron tayo rito actual na wiring connection. Tsaka meron actual na wiring board dito. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano i connect. Ayun guys, ituturo ko muna sa inyo kung paano natin i-connect yung ating para sa ilaw yung at saka yung para sa outlet. Okay, so malinaw tayo dito. Guys, ito na yung ating circuit breaker na 20 ampere. Ito yung ating outlet. Ito yung ating bulb. Ito yung ating switch. Okay. And then, ang linya natin guys, assume na lang natin, ito yung ating galing service provider. Yan, ito yung ating line 1. Tsaka ito yung ating line 2. Ayan. Line 2. Ngayon, ang gagawin ko muna guys, yung linya ng line 1 muna ang ating uunahin. Ang line 1 natin guys is direct niyan dito sa ating circuit breaker. Okay, ayan, bumaba siya rito. And then, para masupplyan at mahati natin yung ating circuit breaker, ang gagawin natin is magja-jumper tayo ng wire para malagyan ng supply ng line 1 itong ating circuit breaker na isang terminal. Okay, so ayan, jumper tayo rito. So ayan, so ngayon ang mangyayari niyan guys is meron ng supply itong ating right side na breaker. So bali yung mangyayari ito is dalawa na
magiging hati na siya. So, dalawa na yung kanyang breaker. Ibig sabihin, ito yung ating para sa ating outlet. So, dito ko ilalagay yung ating sa outlet. And then, dito yung sa ating lightning. Ngayon guys, uunahin muna natin yung linya natin para sa ating outlet. Okay. Yung ating line 1, so ito, tatapatin dito sa ating terminal sa baba. Ayan. So, direct na siya rito. Okay. And then, yung ating line 2 sa ating outlet is papunta siya rito. So, ang mangyayari to guys, hindi siya dadaan ng ating circuit breaker. Okay, so malinaw tayo rito. Yung ating line 2 na galing ating service provider is direct na yan guys, papunta sa ating bahay. Okay. So, ito yung ating line 2 galing service provider. So, ayan. Bumaba siya rito. And then, yung line 2 ng ating outlet is, ito yung pagsasamahin natin. So, ayan. Nakaroon tayo dito ng termination. So, malinaw tayo rito. And then, yung ating line 1. So, tapos na guys yung ating para sa outlet. Okay. Yung ating line 1 na galing breaker is directly yan sa ating switch. Okay. So, ayan. Buti dito. So, jumper tayo rito. So, ayan. Ibig sabihin ito guys, hindi siya connected na wire. So, ayan. So, meron ng supply na line 1 yung ating switch. Okay. So, assume nyo na lang guys na nasa PVC ito. Okay. And then, yung line 2. So, line 2 natin na ito. Galing service provider sa labas na. So, hindi na siya dumaan ng breaker. Tatap tayo ng isa rito papunta sa ating ilaw. So, ayan. So, meron ng line 2 yung ating ilaw. So, direct na siya rito. And then, yung ating return ng ating ilaw is nakatap dito sa ating switch. So, bababa siya rito. So, ayan. So, meron na siyang supply. So, ino natin guys yung ating switch is, yung ating ilaw is, ilaw na yan. Kasi, meron na siyang line 2, direct na siya. And then, yung ating line 1 is, dumaan siya sa switch kapag ino natin. So, yung ating line 1 is, direct na sa ating bumbilya. So, ngayon guys, ito lang yung connection para mahiwalay natin yung ating ilaw at saka yung ating convenience outlet. So, ngayon is i-actual natin para mas mabilis yung maintindihan. Okay, so ngayon guys, dito sa mismo nating actual na wiring board, so ito yung ating circuit breaker. Okay. So circuit breaker natin guys, yung ito ay is bolt on type pala to kasi meron siyang terminal dito sa baba at sa itaas. Okay. Ngayon itong ating breaker, so madali lang siya. So kung makikita nyo rito, so ayan, ito yung ating lock. Papasok nyo lang dito guys sa may pitan, yung lock yan. So ayan. And then ipe-press lang natin. So, ayan, ito yung iipit, yung parang clip. So, ayan. So, ayan, okay na yan. So, nakapasok na yan. Ngayon, ito yung ating linya na galing sa ating outlet. And then, ito yung ating linya na galing sa ating ilaw. Ngayon, hindi ko na sa inyo ipapakita kasi common na lang to. So, main focus tayo rito sa ating mismong breaker sa termination para mas lalo nyong maintindihan. Okay. Kanina is tinap po na rin yung ating line 1. Tsaka yung kanina guys tinap po na yung ating line 1 at line 2 galing sa ating service provider. So assume na lang natin galing sa service provider to. Yung aking line 1 is ito, meron siyang tape. So ito yung aking markings palatandaan. Pagdating dito sa baba is meron din siyang markings. And then isa pa yung ground is tinap po na rin dito sa ating case ng ating breaker. So pag groundings guys, dito tinatap sa ating mga terminal dito sa ating mga screw. Okay, so malinaw tayo dito. Ngayon, ito yung ating line 1. So uunahin muna natin itap yung ating line 1. Sabi ko kanina, yung ating line 1 is directly dito sa ating terminal sa taas. Okay, ngayon ikakat ko na muna siya. Kapit lang tayo ng plies. Yan. And then gamit tayo ng wire splicer. Yan. So, ganyan lang siya. So, ayan. And then, ibuko natin siya dito. And then, bago natin siyang ilagay dito, so, isama na natin dito yung jumper para sa kabila. Tayong pang jumper. So, ito, pang jumper natin. So, space lang natin siya. So, yung ating pang jumper guys, is tama lamang. So, ganyan lang siya. So, mga ganyan lang kahaba. Then, putulin ulit natin siya rito. And then, space ulit natin. So, ayan. And then, bukahin natin ulit. Ngayon, gamit natin price para hindi tayo mahirapan. So, ganyan lang siya. Yan.
Then ganoon din yung ating line 1. Ayan. And then luwagan natin yung screw. So ipasok mo. Ayan. Ngayon guys, ayan. So higpitan lang natin yung ating screw. So make sure na hindi siya maglulus. Okay. Para maiwasan natin yung pagkakaroon ng short circuit o troubleshooting sa loob ng bahay. Ito, luwagan din natin siya. So ito guys, ito yung ating line 1. So isasama na natin ito pagkasama natin dito ng dalawa. Okay. So ayan. Pasok lang sa terminal, and then pasok lang din natin isa dito. So ayan. So ganyan lang siya guys. So madali lang siya, wag lang kayong malilito. Ayan. So higpitan lang natin yung ating terminal. So make sure na hindi siya mahugot. Okay. Yan. So yan. Ayan guys, yung ating circuit breaker. So ito yung ating line 1 is meron supply yung ating circuit breaker, and then nag-jumper tayo. So ang mangyayari niyan, both itong breaker na to, so itong dalawang terminal sa baba tsaka sa taas is meron ng supply ito ng line 1. Okay, so malinaw tayo dito. Ngayon guys, ito yung ating line 2 na galing sa ating service provider. Bali itong line 2 pala guys, is hindi na to dadaan ng ating circuit breaker. So direct na siya sa ating bahay. Okay. Ngayon, ito yung ating linya na galing sa ating outlet. So yung markings ko guys, isa may tape na. So ito na guys yung aking line 1. And then ito yung ating para sa ilaw. So ito may tape, ito yung ating line 1. Ngayon, i-splice na natin para i-terminate natin dito sa ating circuit breaker. Okay. So ito na muna yung unahin natin sa baba. Okay. Sa pag-terminate guys, so madali lang yan. Gawin lang natin is pantay lang natin itong dalawa. Ayan. Ayan. Yung haba guys ng ating pag-splice, so yung sakto lang dito sa ating terminal. Okay, so press lang natin. So ayan, okay na. Ayan, so okay na yan. And then ibuka ulit natin. So ayan. Ayan siya. So ito rin guys, same lang din to. Ngayon, ang gagawin ko guys, yung aking linya ng ating outlet is dito ko ilalagay sa left side. Okay. So ipapasok lang natin siya rito sa ating terminal sa baba. So ayan, so naipasok ko na guys. And then higpitan natin yung ating terminal para hindi siya mahugot. Okay. Ngayon, okay na siya. Yung linya naman guys para sa ating ilaw. So ito yung ating linya na line 1. Ngayon, dito ko ipapasok. Yung aking ilaw guys, dito sa sa right side. So ito yung ating para sa ilaw. Okay. Ayan. So higpitan natin yung terminal ulit na. Ayan. So okay, so huwag kayo malilito. Okay na yan. So ayan. Now na-tap na natin. So dito galing service provider. So ito na yung ating line 1. So yung line 1 natin isa nag-jumper tayo ito ng wire para ma-supply yung kabilang circuit breaker. So bali dito guys sa ating circuit breaker is naging dalawang brancher na siya. Kasi nagkaroon na ng supply yung isa. Dito sa ibaba, once na ino natin ating circuit breaker, yung ating line 1 galing sa service provider is magkakasupply na itong ating terminal, itong dalawa. Okay. Kasi gawa nitong ating jumper. Okay. Now, yung ating para sa ilaw is na ito sa right side, yung left side itong ating para sa outlet. Okay. Ngayon, malinaw tayo rito sa ating supply ng line 1, and then ang kasunod natin yung ating line 2. Yung line 2 natin guys, ito yung wala siyang markings. Okay. Bale, itong line 2 natin at saka line 2 na galing sa ating service provider. So, ito na guys yung magkakasama. Magkakasama ha. Huwag kayong malilito. So, ito na guys yung magkakasama. Okay. So, ito yung pagsasama-samahin natin dito. Mas maganda guys kung ating ang cover pala sa ating circuit breaker is NEMA 1. Okay. So, box siya yung ating cover para yung ating mga splicing dito is tago siya. So, hindi siya makikita. Okay. NEMA 1 guys yung ating mismong cover ng ating box. Okay. Ngayon splice natin ito. So pagpatay-patay natin dito siya. Yan. And then yan, splice na natin siya.
Ayan. 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 So, medyo, so, ayan. Pasok lang natin siya. And then, pagsasama-samahin na natin siya rito. Ayan. So, ayan, tatlo. Ayan. Ngayon, sa pag terminate, gamit natin pliers kasi mas mahirap na yan eh. So, ayan, magkakasama na siya. So, ayan. Ayan. So, make sure guys na maigpit yung ating terminate at pulido pagdating sa ating neutral. And then, patuloy ulit natin dito. Dito. So, mapurula yung aking pliers. So, hindi ako pa ako nakakabili ng bagong pliers eh. Dito guys sa dulo, ang gawin natin dito is baluktutin natin para hindi siya mag-lose contact. Okay, malino tayo dito. And then, balutan natin siya ng electrical tape. Ayan. Ipa lang natin siya. Ayan. And then, pagdating sa dulo is baluktutin natin siya ngayon. Ayan siya guys. And then, okay na yan. Okay na siya guys. Okay, so ganyan lang guys, kasimple para ihiwalay natin yung para sa ating ilaw tsaka para sa ating outlet. Ngayon, ang gagawin natin is itetest natin, susuplayan na natin tong ating circuit breaker para mas lalo nyong makita talaga. Okay. At yung ating line 1 supply or live wire is nandito sa ating mga terminal. Ngayon, i-check ko na. Tingnan nyo yung ating test light. So, ayan. So, umiilaw na siya. So, ayan. Talagay kong kamay ko. So, ayan. Umiilaw. Since na nag-jumper ako guys dito ng wire, so, dapat itong kabilang terminal natin ng ating breaker is meron na dapat siyang line 1 kasi meron tayong jumper dito. Ngayon, ito yung ating test light. So, i-test ko. Ayan. So, may ilaw na rin siya. So, ayan. O, ayan. Ayan. Okay. So, malinaw tayo dito. Now, ito guys yung ating circuit breaker. So, ngayon kapag in-on ko, dapat yung ating line 1 is meron na rito sa baba. Both meron siyang ilaw or meron siyang supply. Ngayon, tataas na natin. Ayan. So, ayan. Ngayon, tetest natin ng ilaw ng ating test light. So, ayan. So, ayan guys. Umiilaw siya. So, ayan. Nakikita nyo ba? So, ayan. So siya. Okay, so dapat ito meron din. So ayan, umiilaw siya kasi may jumper tayo dito ng wire. Okay. Naitaas ko na. And then gagawin lang natin is check na lang natin yung ating mga circuit. Di ko na guys pinakita sa inyo yung connection dito kasi common na lang din yung ating connection. Dito lang tayo naka-main focus sa ating circuit breaker kung paano natin makikita, kung paano natin paghihiwalay yung ating ilaw tsaka yung ating outlet. Ngayon, ito yung ating bulb. So ilalagay ko na rito. Ilagay natin dito. Okay. So ngayon guys, sabi ko kanina yung ating para sa ilaw is andito sa ating right side. Okay, ngayon nakataas na siya. Ito yung ating ilaw. So ibubuhay ko yung switch. Tingnan natin. So ayan, umilaw siya. I-on at saka i-off natin. Yan, so okay na siya. Okay, so dito sa ating so ayan, tinanggal ko na muna. And then siya nga pala guys, pag circuit breaker natin guys, lalagyan natin siya ng label para hindi malito yung ating customer, yung ating client kung alin dito yung para sa ilaw yung at para sa ating outlet. Ngayon, dito guys sa kabila, sa left side is dito yung para sa CO natin. So, ito yung ating label. So, nilagyan ko siyang label. So, ibig sabihin ng CO is a convenience outlet. Dito sa ating right side is para sa ating LO. Ngayon, para pa-identify ni client o ni customer na ito yung para sa ating outlet at saka yung para sa ating ilaw. Okay. Ngayon, itong ilaw guys ay i-on ko siya. So, ayan. Tataas ko pala muna. Nakataas. So, naka-on na siya. Okay. So, naka-on. So, on-off. So, sabi ko kanina, ito yung para sa LO natin sa right side. So, ibababa natin siya. So, ayan. Ngayon guys, is nakababa na yung ating ilaw. So, once na nagkaroon tayo ng troubleshooting dito is hindi madadama yung para sa ating outlet. Kasi, ilaw lang yung may problema at naka-separate nga, di ba, yung ating ilaw at saka yung ating outlet. Okay, so ayan, i-on natin, so i-off natin. Okay, so kapag nagkaroon guys ng problema sa ating bahay, ibig sabihin kapag nagkaroon ng short circuit sa ating ilaw, so ilaw lang yung maapektuhan.
hindi madadama yung ating para sa ating outlet. Okay, so ito yung ating outlet. So sa outlet natin guys, ay test ko ng ating multi-tester. So ito ating multi-tester. So i-range lang sa 250 para makuha rin yung actual na supply ng ating voltage. So ayan. So ayan. So ayan siya guys, 250. Ngayon, itong ating circuit breaker, ayan. Yan, ito yung ating circuit breaker no. So i-off natin. Kailangan bababa siya. So ayan, naka-off na siya. And then tataas natin. So ayan. So may reading siya. Ganun lang guys, malinaw tayo rito. So mas maganda guys na ito yung gawin natin kasi para pagdating sa bahay is nase-separate natin yung ating ilaw tsaka yung ating para sa ating saksakan. So mas magandang gawin ito. Okay, kaysa naman magkasama yung ating ilaw tsaka yung ating outlet sa isang circuit breaker. Kasi once na tayo nagkaroon ng troubleshooting, so mahirap natin siyang i-troubleshooting kasi hindi natin alam kung saan yung may problema, kung sa ilaw ba or sa ating mga saksakan. Okay, so ito guys is idea lang to. So pwede nyo itong gawin pagdating sa ating bahay. Basta pasok pa rin sa standard. Basta pasok. Sana may naiintindihan kayo ngayong araw. So sa may mga katanungan regarding sa topic na to, just comment down below na lang kayo sa aking YouTube channel. Sa mga di ko pa sa akin subscriber, so subscribe na kayo and click the notification bell para laging updated sa akin bagong video. Okay, hanggang dito na lang guys and God bless. Thank you.